Sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. It's parang parang hindi ko magets kung ano ang paninindigan talaga ng mga DDS vloggers. Mainit na tinanggap ni Davao City Mayor Baste Duterte si Chinese Ambassador Jing Juan sa kanyang syudad. O eto na, mga Pilipinong OFW, maaaring pag-initan sa mga Chinese territories dahil sa kahambugan ni Tariela. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. At eto pa, pro-China ka bang matatawag kung ang gusto mo lang naman ay kapakanan at katahimikan ng bansang Pilipinas? Personal na sinalubong ni Governor Pamela Baricuatro sa Cebu Provincial Capital si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Juan, nitong Lunes. Samantala, Bukana Bridge, binisita ng funder galing sa China. Ang tanong, si Marcos Jr. ba talaga ang nagpagawa? It's a bad Pag-uusapan po natin, lahat lang yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig na mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po'y nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at para manawagan ng matupad ang pinapangarap natin sa ating bansang minamahal. Ang matiwasay, masaya at maunlad na Pilipinas. Yan. Kaya, mga Pilipino, sabay-sabay tayong sisigaw para ang boses natin ay umalingaw-ngaw dahil pag maraming sumisigaw, mas malakas. At kapag mas malakas, mas mabilis tayong maririnig ng kinauukulan. Kaya tara na mga kababayan, banata natin ang mga tiwali, mga magnanakaw at lahat ng nagpapahirap sa ating bayan. Yan. Okay. Pero, bago tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, huwag kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload para mapanood naman ng iba. O ano pa hinihintay nyo? Share na. Okay. Eto. Unang arangkada, dito muna tayo sa usaping West Philippine Sea mga kababayan. At disclaimer tayo hindi po tayo mga China. Tayo po ay mga Pilipino, therefore ang loyalty natin ay nasa mahal nating bansang Pilipinas. Huwag po tayong magpapadala sa mga propaganda ng Amerika dahil ang gusto lang nila masira ang relasyon natin, ang relasyon ng Pilipinas sa China. Ayaw ng Amerika na maging maayos ang ugnayan natin ng China at ang naratibo nila, tayo daw ay pro-China. Okay? Walang pro-China. Walang pro-China. Antay-yabang, antay-kupal, at antay-mandurugas lang tayo. Yan. Okay? So ito, sasabihin na naman nila dito ngayon. Aba, pro-China talaga mga Duterte. Tingnan nyo, Oo. Nakipag-usap na naman sa China. Yan ang ipinipilit nila. Yan po ang ipinipilit nilang isaksak sa isipan ng mga tangang Pilipino na naniniwala sa mga kanilang propaganda na tayo na pro-China po, kinang-ina. O ito, panoorin nyo. O ni FPRRD, kundi mismong anak niya ang tila kampi sa Beijing. Sa gitna ng sigalot sa laot, mainit na tinanggap ni Davao City Mayor Baste Duterte si Chinese Ambassador Jing Juan sa kanyang syudad. Kampi sa Beijing, Kampi daw. Kampi sa Beijing. Basta pag ikaw, nakipag-usap ka sa China, nakipagbabutihan ka sa China, pro-China ka na. Yan na talaga. Itingin ang mga utak yan. Layo nitong palakasin ang local trade and investment cooperation at people-to-people exchanges. Tila pagpapatuloy ito ng pulisiya ng kanyang ama na nagsulong ng mas malapit na ugnayan sa China.
So narinig yun mga kababayan ha, sa pagsulong ng ekonomiya, sa pagpapabuti ng lugar o bayan na nasasakupan nila. Hindi po yan pagiging pro-China. Kapag may balita kasi na ganyan, automatic sasabihin nila, yung mga Duterte pro-China. Mga traidor yan sa Pilipinas, pro-China. Walang iya. Yan po ang pinapuputok nila sa balita. Yan po ang pinapuputok nila na ang mga Duterte at ang mga Duterte supporter pro-China. Maling-mali po, maling-mali po, ang naratibo na yan dahil ang totoo, iniisip lang natin ang kapakanan ng ating bansa, kung ano ang mapapakinabangan natin. Bakit tayo pupunta doon sa bagay na idinudulot ay gulo, pwede naman tayong pumunta doon sa bagay na pwede natin pakinabangan. Di ba? Pro-China ang Duterte at mga Duterte supporter, Pero itong taga Cebu, pro-China rin ba? Ito. Personal na sinalubong ni Governor Pamela Baricuatro sa Cebu Provincial Capital si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan, nitong Lunes. Kasama si Consul General Jiang Zhen, layo ng pagbisita ang pagpapalakas ng regional cooperation mula sa kalakalan hanggang sa proteksyon ng Filipino-Chinese community. Pangunahing tinalakay sa pagbisita ng embahador ang pagbabalik ng direct flights sa pagitan ng Cebu at China, particular na sa Fujian Province, upang pasiglahin ang turismo at biyahe ng mga lokal. Isinulong din ng ambasador ang bagong electric visa system ng China para sa mas mabilis na paglalakbay. Bukod sa turismo, inihain ni Ambassador Jing ang Waste to Energy Solutions based sa Shanghai model para sa problema sa basura ng probinsya. Pinagtibay naman ni Governor Baricuatro ang pagiging bukas ng Cebu sa mga high-tech at sustainable partnerships. Nakipagpulong din ang Ambassador kay Cebu City Mayor Nestor Arquival upang paigtingin ang law enforcement cooperation para sa seguridad ng mga Chinese nationals at negosyo sa lungsod. Tiwala ang ambasador na ang mga lokal na ugnayang ito ay magsisilbing tulay sa mas matatag na relasyon ng Pilipinas at China. So yun, mga kabayan. Ang tanong po dito, ibig sabihin po ba niyan, yung Cebu ay pro-China na? Dahil nakipagkita, nakipag-usap sa China. Ang tawag po dyan, regional cooperation. Okay? So, biruin mo, isipin mo, magkakaroon ng direct flight from Cebu to China. Imbis na yung mga taga Cebu na pupunta ng China, lilipad pa ng Maynila, may sakayan na sila doon sa Cebu ng direkta. Anong masama doon? Di ba kapakinabangan ng mga Cebuano yon? Ang purpose at ang gusto ng China, makikipagnegosyo, nakikipagtulungan para sa kapakanan ng kanya-kanya nating mga nasasakupan. Ano ba ang masama doon? Ganito lang kasimple yan, mga kababayan. Imbis na mag-focus tayo sa mga negatibo na naratibo nitong mga utusan ng mga Amerikano, mag-focus tayo doon sa realidad, sa napapakinabangan. Diba? Ang masama dito, baka pati Visayas mag-isip na rin na humiwalay sa Pilipinas. Diba? Kung yung China may iniisip na may tutulong sa Cebu na maganda para ikagaganda ng mga taga-Cebuano, ng mga Cebuano, haharangin ni Tariela dahil pro-China ka. Baka mag-isip na yan. Yung Visayas, tawid dagat yan, nakahiwalay sa Luzon yan, baka in the future dahil sa kahambugan ni Tariela at ng mga taga-Luzon, baka pati sa Visayas magkaroon ng tensyon. Baka pati sila manawagan na lang humiwalay sa Pilipinas at sumama doon sa Mindanao. Alalahanin po natin na ang mga goods, pagkain, mga pangangailangan natin dito sa Luzon, majority po niyan ay nanggagaling sa Visayas at sa Mindanao. Paano kung yung China doon nakikipag-cooperate sa Mindanao at sa Visayas? At ginagalit natin ang China. Hindi tayo natatakot sa China. Ba tayo matatakot kung wala naman tayo ginagawa? Ang takot dyan, yung mga ginagawang katantaduhan katulad ni Tariela. Biruin mo ba naman yung caricature or picture ni Xi Jinping, ginawa niyang katatawanan? Tama ba yun? Dahil ako, kahit anti-Marcos ako, kahit ayaw ko kay Marcos, pag ibang bansa na ang nanlalait sa Pilipinas, sa pinuno ng Pilipinas, ibang usapan na yun.
Natural, magagalit yung China dahil ginagawa mong katatawanan yung mukha ng presidente nila. Oh. Pero ito kasi mga kababayan, imbis na makipag-away tayo, bakit hindi na lang tayo mag-focus sa positibo na inudulot ng mga Chino sa bansang Pilipinas? O tulad nito, halimbawa, yan. Bukana Bridge po yan mga kababayan. Pinasyalan ng funder na walang iba kundi ang mga Chino, mga Chinese ambassador. Pumunta sa Bukana Bridge. Na nakakatawa si Marcos yun. Diba? Ayan na. Ayan. Picture. May picture pa dyan. Sa dalawa. Ayan. Yan ang ambassador ng China. Sila po yung funder niyan. Sila po ang funder. Kaya may karapatan silang tumungtong dyan. So, ang tanong, bakit nauna pa si Marcos Jr. na mag-cut ng ribbon dyan at mag-announce kung kailan ibubuksan yung proyekto na yan? Samantalang, wala naman siyang kinalaman dyan. Ayan o. Bakit ngayon na nagpunta yung funder niyan, hindi siya nagpunta? Bakit? Kasi mapapahiya siya pag nagbida-bida siya. Ang funder niyan, China. Medyo napahiya dito si Marcos Jr. dahil nag-cut na ribbon na siya, inangkinan niya, siya pa ang nagsabi kung kailan bubuksan, wala naman po siya ambag dyan. Isipin niyo mga kababayan, si Tariela, panay ang daldal, panay ang banat sa China, ano ba ang naitulong niya sa bansa sa kada daldal niya? Di ba wala? Ginugulo lang niya yung utak ng mga Pilipino, ginagawa niyang tanga, at tinitrigger niya para magalit ang mga Pilipino sa China dahil yun ang utos sa kanya ng mga amo niya. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Sino ang paniniwalaan natin? Yung nagbibigay ng kaginhawaan sa mga Pilipino o yung naghahatid ng kapahamakan at nagdadala ng gulo? Maliwanag po yan. Kung kayo po ay matino, alam nyo na kung sino ang kakampihan ninyo. Pakanan po ng bansa natin ang iniisip natin dito at ang China may nagagawang mabuti sa bansa natin. Si Tariela, puro kaguluhan ang nililika. Mamili kayo. Yung pinakikinabangan ng bansa or yung disgrasya ang atin sa bansa. Kung itinuturing tayo na kalaban o kaaway ng China, mangyayari kaya ito? Ito. Kapitan, kamusta? Si Engineer, wala ko kumakain ko ng tira na sa mukha na, sir. Hindi ako lupa na nauli. Wala pa, sir? Si Denmark, si Denmark kaya sa pihak, si Uno sa pihakman na barko na nagkapit na nakataon. Si Janjan, hindi ko pa nakakuanjin, hindi ko pa mapanitaan. Hindi ko na answer dyan, mga pagtalon niya dito sa direksyon sa ano. Pero ako, kamu sa lepra pre? Apat ito kami pre, wag sila ako may daway din. Ako kasama ko sila sir, dalawa sir, tayo na dalawa. Yung kasama ko, patay sila dalawa. Awal lang natira yun. Buhay na yun na si Janjan. Si Janjan, hindi ko nakita. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nasagip ng dumadaang barko ng Chinese Coast Guard ang 17 sa 21 crew ng barkong MV Devon Bay. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, 1:34 ng madaling araw kanina nang ma-rescue ang mga Pilipinong tripulante mula sa tumaob na motor vessel. 4 pang Pilipinong tripulante ang patuloy na hinahanap kaya idineploy sa lugar ang BRP Banwa, BRP Cape San Agustin at 2 pang sasakyang panghimpapawid. Pero pahirapan ng search and rescue dahil maanon sa lugar. Nakipag-ugnayan na rin ng PCG sa Hong Kong Rescue Coordinating Center sa paghahanap ng mga nawawalang tripulante. Ayon, mga kababayan. Sa tingin nyo, kung kalaban ang turing sa atin ng China, kung kaaway ang turing nila sa atin, gagawin nila yan? Malamang hindi. Malamang hindi nila gagawin iligtas yung mga Pilipino na yan. Although ito ay bahagi ng kanilang trabaho, international mandate na iligtas ang kahit na sinong nationals or personalidad na nasibingit ng kamatayan sa gitna ng karagatan. So, pwede nilang sabihin kung galit talaga sila sa mga Pilipino.
O pwede nila sabihin, ay, hindi namin nakita yung lumubog na bangka na yan. Di ba? Pero mas pinili nilang tulungan yung ating mga kababayan. Oh. Tapos ngayon, tayo, ang naratibo pa rin natin na gusto ni Tariela, magalit tayo sa China. Hindi ko nga alam kung nagpasalamat siya dito nung niligtas yung kababayan niya ng mga Chino. Pero ang alam ko, nagpasalamat, itong pinakamataas, yung pinakapinuno ng Coast Guard. Ito, panoorin natin. Sa laot, yung mga barko natin na involved sa rescue operations na ito ay nagpaabot na rin ng ating pasasalamat sa ating kapwa Coast Guard. Sa kanilang pagtugon, sa kanilang responsibilidad bilang Coast Guard na mag-render ng search and rescue. Saan mang dako ng mundo, hindi natin pinag-uusapan po ang teritoryo, hindi natin pinag-uusapan ang jurisdiction. Sa panahon na buhay ng tao ang nakataya. Sir, from China Central Television. So yan po si Admiral Galvan. Siya po ang pinakamataas diyan sa kasalukuyan, diyan po sa Philippine Coast Guard. So nakita nyo, pwede naman palang ganyan, di ba? Mainahon eh. Bakit kailangan pang magbangayan? Bakit kailangan pang mag-away-away kung pwede naman pala? Nang ganyan ang usapan, magpasalamat ka, niligtas yung mga Pilipino, pwede naman magtulungan. At bakit itong admiral na ito ng Coast Guard, maayos naman magsalita? Bakit si Tariela kapag nagsasalita, halatang halata, natuta ng Amerika? Di ba? Noon pa man, si Tariela, bida-bida na. Bida-bida na yung animal na yan. Wala namang nagagawa sa bansa yan. Ano bang naitulong yan sa bansa natin? Puro ngaw-ngaw. Wala namang ginagawang solusyon sa problema dyan sa West Philippine Sea. Puro paawa ginagawa. Nangihingi ng simpatya. Dapat sa DSWD ka pumasok eh. Dapat, doon ka sa hawak ni Gadon. Sa hawak ni Gadon, doon sa poverty. Doon, nakakaawa talaga ang sitwasyon ng mga tao doon. Ginagawa mong kaawa-awa ang mga Pilipino mangingisda, tinutulungan nga ng China. Di ba? Palitan mo si Gadon. Total expelled ka naman, hindi ka naman pumasa eh. Nandaya ka daw sa exam eh. Di ba? Doon ka kay Gadon. Yung kalagayan ng mga tao doon, nakakahiya talaga kasi nakakaawa talaga kasi talagang poverty doon. Pero niltok lang mga kababayan bida-bida talaga itong si Tariela. Nagpapasikat sa mga amo niya. Nagpapasikat sa amo niya kung ano ang pinagagawa na akala mo siya ang presidente ng Pilipinas. Ito. Isang sensitibong revelasyon ang ibinunyag sa Senado kaugnay ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, hindi umano kinonsulta ng Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore J. Tariela ang Department of Foreign Affairs bago ilabas sa publiko ang ilang pahayag at materyales kaugnay ng West Philippine Sea. Isang hakbang na ayon sa Senador, lalo umanong nagpapalala sa alitan ng Pilipinas at China. Si Troy Gomez sa report. Sa isang mainit na interpelasyon sa Senado, iginit ni Senador Rodante Marcoleta na lumampas umano sa saklaw ng kanyang mandato ang mga pahayag ni Commodore J. Tariela, partikular ang paggamit ng cartoon caricatures at matitinding pahayag laban sa pamahalaan ng China. Ayon kay Marcoleta, personal umano niyang nakausap ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at doon niya nalaman na hindi raw kinukonsulta ng Coast Guard official ang DFA bago magsalita sa publiko. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Nako. Giit ng Senador, malinaw sa Administrative Code of the Philippines na ang DFA ang opisyal na ahensya pagdating sa foreign relations, lalo na sa mga... Marami kasi nagsasabi bakit kailangan pa magpaalam. Kailangan pa magpaalam sa DFA. DFA lang naman po ang tagapamagitan sa mga bansa na nagkakaroon tayo ng problema. Pag nagkaroon tayo ng problema sa Amerika, nagkaroon tayo ng problema sa China, sa Hong Kong, saan pa man yan, ang nakikipag-usap yan, Department of Foreign Affairs. Sila po. So, kailangan po talaga i-konsulta kung itong mga moves na gagawin ng isang mayabang na Tariela ay makakasama sa kalagayan o sitwasyon ng bansa.
Dahil pagka nagkaroon ng tensyon, ang magkakaproblema po dyan, Department of Foreign Affairs. Doon sa mga tatanga-tanga, loyalista, dilawan na, bakit pa daw kailangan magpaalam ni Tariela sa DFA? O ayun na, nasagot na tanong nyo mga syunga. Sensitibong issue gaya ng alitan sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, bagamat mahalaga ang tinatawag na assertive transparency, may kaakibat itong responsibilidad ang hindi magdulot ng panik, maling interpretasyon at lalong paglala ng alitan. Sa kabilang panig, ipaniliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na si Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na bahagi ng whole of government approach at layunin umano nitong ipakita sa publiko ang aktual na ginagawa ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Marcoleta, kahit pa may transparency policy, may proseso itong sinusunod at kabilang sa Information Working Group ang DFA na dapat munang nagkiklear ng impormasyong ilalabas sa publiko. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. Babala ng senador ang ganitong hindi koordinadong pahayag ay maaring makaapekto hindi lamang sa diplomasya kundi pati sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa pangmatagalang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Nananawagan siya ng malinaw na koordinasyon sa pagitan ng DFA, Coast Guard at iba pang ahensya upang maiwasan ang kalituhan at lumalalang tensyon. Yan kasi ang problema sa mga maraming bida-bida. Magsama-sama kayo nila Hontiveros, si Erwin Tulfo, at si Tariela, at kung sino pa man nagigil sa China, na wala namang ginagawa. Although sabihin na natin, may ginagawa, nanghahara sila. Tama naman yung sinabi ni Robin Padilla. May water cannon ka naman, tapos winater cannon ka. Di ba? Tapos magpapaawa ka. Kaya nakakarindi na rin ang kadaldalan nitong si Tariela Nakakarindi na ang pagbibida-bida ni Tariela. May water cannon pala Bakit di mo bombayin din ng tubig kung matapang ka talaga? Tapos pabida-bida ka lagi sa media. Itong si Tariela kasi mga kababayan, malinaw na malinaw. Hinahaluan niya ng politika itong West Philippine Sea. Kaya nagkakagulo Kasi kanya-kanyang interest po. Hindi na issue ng West Philippine Sea. Hindi na para sa mga Pilipino, kundi para sa pansarili nilang interest. Pero sinasabi nga nitong Tariela na dapat siya ay neutral, pero sinasabi niya na hindi na daw po pwede maging presidente ang mga Duterte. So ibig sabihin, hinahaluan niya ng politika. Ang ginagawa ni Tariela ay lalo nagpapainit sa tensyon diyan sa West Philippine Sea. Doon tayo sa realidad, mag-isip tayo. May naidulot na ba na maganda yung pagdadaldal ni Tariela? Wala pa, diba? Lalong nag-iinit, lalong lumalaki ang issue sa kadaldalan niya. Ang ginagawa niya, pampagulo lang. Hindi ko alam kung mahal niya talaga Pilipinas o mahal niya lang ang ilong niya. Diba? Kasi ang totoo, ginagamit tayo ng mga amon niya para maging attack dog tayo ng China. Kabaliktaran sa mga sinasabi nila na nagbabayad daw ng trolls ang China sa Pilipinas. Ang tagal ng issue na yan yung mga bintang na ganyan, may binabayaran daw ng mga vloggers ang China para atakihin ang gobyerno at ipagtanggol ang China. Wala naman kayo maipakita na ebidensya. Sabihin nyo sa amin kung sino yung binabayaran ng China at babanatan namin, uupakan namin, oras-oras, minuto-minuto, araw-araw. Matagal yun lang sinasabi yan, wala naman kayong mapakita na katunayan. Pero ang katunayan dito, ang kadaldalan ni Tariela, alam natin kung ano ang kinahahantungan ng ating bansa. Ito. Ang pinag-uusapan po ba dito sa issue na ito ay yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Ay hindi po, mga kababayan. Ay hindi ba na pinag-ugatan? Hindi, hinahaluan lang nila dahil yun ang mas matunog sa pandinig ng mga Pilipino at saka yun ang ating interest Pero ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Yes. Ng Coast Guard, na si J. Tariela. Pahayag sa Senado, sa isang event, sa isang conference, sa isang speech niya. Sa isang eskwelahan natin. Sa De La Salle. Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung
yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official. Ang sabi ni Jay Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang problema, hindi po yan talaga eh. Lalabuin talaga nilang issue para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, dati last year naalala ko, merong survey, kapag ka pinag-uusapan West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, kundi ang tao napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun, totoo. Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan. Sa isang konferensya, ay naglabas po kasi si Jay Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa niyang katatawanan, Jen. Yung Pangulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy. Yan. Okay? Akala kasi ni Tariela, vlogger siya. Oo, yun ang akala niya eh. Akala niya vlogger siya. Eh, pwede mo naman dyan ipakita. Yung mga barko ng China, yung pambobomba ng water cannon. Bakit kasi yung mukha pa ni Xi Jinping? Natural, pag nakita yan ng mga Chino, yayariin ka talaga. Oo. Katulad halimbawa, kung si Bongbong Marcos, binabalasubas ng ibang bansa. So, ibalik natin sa China, yung picture ni Marcos. Binabalasubas, iniinsulto, winawalang hiya doon sa China. Ganon din ang mararamdaman ng Pilipino. Kahit kaalyado pa, taga-suporta ni Marcos Jr., hindi. Kasi ang pinag-uusapan natin, bansa na, yung bansa na natin. Pero itong si Tariela, bobo talaga. Akala mo, vlogger siya. Ayan, pinakita niya ngayon, yung mukha ni Xi Jinping. Ayun, imbes na hindi umaapoy ang mga tenga ng mga Chino, ayun, na-trigger dahil dyan sa ginawa niya. Yan po ang talagang dahilan, kaya nagkakagulo tayo ngayon. Magsama-sama kayo ni Erwin Tulfo, Ontiveros, at ni, sino pa? Ikaw, Tariela, at yung mga pumirma. Ano nangyari doon sa resolution? Di ba hindi natuloy? Di ba hindi na-approve? Kasi wala kayong matinding basihan, wala kayong maayos na basihan para kondinahin nyo yung China dahil mas kakundi-kundi na itong ginawa ni Tariela. Hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pakikipag-agawan natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, na etong nakakagalit pa sa kanila, Jen. Dininay ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May mga video pala ata ang Chinese Embassy. At ang sabi ni Jay Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan eh. Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko naman sinabi. Sino ba yan? Ang problema dyan, may video yun. Nakuha nyo ba? May video si Chinese Embassy na ipakita yan eh. Binilang nila, ilang beses binanggit ni Jay Tariela ang pangalang Xi Jinping. Ayan. So, yan ang problema, mga kababayan. So, itong si Tariela, bukod sa napakapangit na, sinungaling pa talaga. Biruin mo, i-deny niya na hindi raw niya ginawa yan, yung pambabasto sa retrato ni Xi Jinping. Pero, maliwanag na maliwanag, ayan, dinidiscuss niya Dinidiscuss niya at nandun, sa likod mismo niya, yung picture na napakalaki. Tapos, itinatanggi niya. Ganyan po kasi yung mga sinungaling. Kapag nadidiscover, kapag nabubuking, ayan, magsisinungaling. Yan yung mga tao na hindi dapat magkatiwalaan. Kasi unang-una, ano na ba napakinabangan natin dyan kay Tariela? Wala pa, di ba? Ano napakinabangan natin sa kadadaldal niya? Wala pa, di ba? Ping. Alam mo, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, kundi Ewan ko, merong ibang tao. Isabihin, mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pa mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, noong sinita si Jay Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi dyan.
Ayun. Naghila na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Soberanya ng Pilipinas. Hindi po soberanya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yung pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. So para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw. Wala pong issue Wala pong issue ngayon sa West Philippine Sea. Well, in fact, mamaya papakita ko sa inyo. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung niligtas yung mga mangingisda ng mga Coast Guard at China. Hindi natin masasabi na issue po yun. Ang naging issue po dito ay itong pagpapakita ni Tariela ng picture ni Xi Jinping na pinapangit, na binastos, na binalasubas. Doon po nagalit ang China. Doon po nagalit. Kaya nagsasalita ang embassy ng China. Dahil doon sa ginawa ni Tariela, hindi kung ano pa man, kasi wala tayo ngayon na latest issue na pinag-uusapan dyan sa West Philippine Sea. Yun pong pambabastos ni Tariela, yun po ang nag-trigger sa China, kaya para magsalita at mag-post doon sa page ng Chinese Embassy. Na itinanggi niya, nagsinungaling pa siya dyan. Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling Hindi ba? Nagtarang nagsinungaling dyan Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong at ginawa rin katatawanan. Ay, magre-reklamo yung Philippine Embassy. Check yun. O kaya naman kahit na hindi ka maka-administrasyon, bilang Pilipino, magagalit ka. Hindi tama yun. Yan, mga kababayan, nakita natin. Maging sila, sa paningin nila, hindi tama yung ginawa ni Tariela. At eto, kung sakasakaling pag-initan ang mga Pilipino, na mga OFW na andyan sa mga Chinese territories, sana matulungan ni Tariela. Sana may magawang paraan si Tariela. Ang tanong dito, siya ba magpapakain sa mga pamilya ng OFW na yan? Kung sakasakali, napauwiin ng mga Pilipinong nagtatrabaho diyan sa mga bansa na sakop ng China. Etong si Tariela, wala naman itong alam kundi yabang. Akala mo naman may tira. Tingnan mo yung pinag-aagawa niya. Kapag may nangyayari dyan sa West Philippines, nagsusumbong sa media, wala naman siyang ginagawa. Kasi ang totoo, hindi naman talaga natin kaya ang China. Alam niya yan. Tayo at sila, nagiging sunod-sunuran lang sa mga amo nila. So, sino ngayon? Ang pwedeng utusan ng China? Or Amerika. Tayo ba? Kasi pinagbibintangan nila, may mga bayaran daw na vlogger, bayaran daw ng China, na pinagtatago lang China sa Pilipinas. Wala silang maipakita. Sino ang nagiging troll? Di ba ikaw, Tariela? Na sa sobrang paghimod mo ng puwet sa Amerika, hindi ka na nag-iisip. So gumagamit po sila ng mga ganyan kay Tariela para atakayin ng China. Tayo po'y ginagamit nila. Ginagamit nila tayo sa pamamagitan ng napakalaking ilong ni Tariela. Kitang-kita naman natin itong si Tariela na talagang sobrang maka-Amerika. Kaya ayan ganyan po ang ginagawa niya. Pinoprovoke niya lagi ang China. Pinoprovoke niya ang mga Pilipino para magalit. Eto, nakuha na ni Tariela yung hinahanap niya. Napansin na siya ng China at yung ambassador natin sa China, pinatawag na. Nakita naman natin, di ba? Si Xi Jinping o si Trump mismo, humaling na kay Xi Jinping. Di ba? Himod puwet din kay Xi Jinping. Pati yung presidente ng Pilipinas, nag-over the bakod para makabayan lang yung presidente ng China, di ba? So ano ibig sabihin nito? Simple. Malaking bagay ang China sa ekonomiya ng lahat ng bansa sa mundo. Kaya huwag tayo magyabang, huwag tayo magpaka-hipokrito. Huwag tayo gagaya kay Tariela na sunod-sunuran sa mga amo niya. Pero eto, nakuha na niya yung hinahanap niya. Ito. Pinatatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz. Hindi rin kasi nila nagustuhan. Ayan. So ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit kailangan pa daw magpaalam sa DFA ni Tariela. Mga tanga, na loyalista, mga dilawan na kunyari galit sa China, pero ang totoo, interest lang nila ang gusto nila.
ang pinagkakaabalahan nila. O ito na sagot. Si Tariela na nagsalita, pero ang haharap yung ambassador ng Pilipinas sa China. Oh, saan yan connected? Di ba sa DFA? Huwag tayong tatanga-tanga. Buwan ni Coast Guard spokesman Jay Tariela kay Chinese President Xi Jinping. Ang sabi naman ni Tariela, hindi siya papasindak sa kahit anong gawin ng di wag ka magpasindak. Ang sabi ko nga sa inyo, lumaban ka na eh. China. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Na beast mode ang China sa presentation kamakailan ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela tungkol sa West Philippine Sea. Nakalagay kasi dyan ang mga litrato ni Chinese President Xi Jinping na may title na Why China Remains to be a Bully. So hindi po dyan usapin. Wala pong nangyayari sa West Philippine Sea ngayon. Paulit-ulit natin sinasabi na ang picture na yan po ang nag-trigger kung bakit nagalit ang China. At nag-post itong Chinese Embassy. Huwag kayong magpapaniwala kay Risa Ontiveros, kay Rapi Tulfo, at dito kay Tariela. Kasi puro hangin laman ang utak niyan eh. Oo. Di mo napapansin, parang ang ilong niyan parang split type na aircon. Diyan, pasok lahat ng hangin. Para sa China, paninira yan sa kanila. Kaya naman, ipinatatawag ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Yan ay para iprotesta ang ginawa ni Tariela. Gate ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw nagbubulag-bulagan ang Pilipinas. Saan nila'y mga mapanghamon, mapaninlang at walang basehang pahayag ni Tariela laban sa China. Bago ang pagpapatawag kay Ambassador Flor Cruz, una na rin naghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy sa Maynila laban kay Tariela. Pero hindi raw papasindak dyan si Tariela. Tunay raw ang ginawa ng China na gumagana ang pagiging transparent. Mas takot din daw ang China sa isang informed world kesa sa international law. Dagdag pa ni Tariela, kung gusto raw ng China na itama ang anumang negatibong epekto, dapat daw magsimula sila sa pagrespeto sa 2016 arbitral ruling. Dapat din daw lumayas ang China sa mga iligal nitong sinakop at itigil ang paggigipit sa mga Pilipinong mangingisda. Ang Department of Foreign Affairs naman, suportado raw ang mga opisyal na ginagawa lang ang tungkulin nilang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Hindi lang DFA ang dumepensa kay Tariela. Una na rin sinabi ni Senator Risa Ontiveros na nagiging bad guess ang Chinese Embassy sa Pilipinas dahil sa pambabatikos nito kay Tariela at iba pang opisyal na nagtatanggol sa Pilipinas. Masyado rin daw pa-victim ang Chinese Embassy. Sinagot yan ng Embahada ng China. Hindi raw sila mananahimik kung sinisiraan ang kanilang bansa. Ayun, mga kababayan. So, halatang-halata mo talaga. Kapag kapakinabangan, itong mga animal na to, wala sila, hindi sila nag-iingay. Kapakinabangan eh. Katulad halimbawa, yung Bukana Bridge sa Davao. Gawa po ng China yun. Di ba? Pero dahil kapakinabangan, unang-una nga nagpunta doon si Marcos Jr., inangkin niya yung project. Kahit wala naman sa kinalaman doon, di ba? Pero, yun ang problema kasi, yung makasarili ng mga tao. Mga makasarili, yung sarili lang nilang kapakanan. Actually, ang sinasabi ni Tariela, kapakanan ng bansa natin, putang ina, maniwala kayo dyan. Kapakanan ng bansa natin, ano na ba nagawa niyan? Wala, di ba? Wala nagawa. Tapos sasabihin pa niya, mga ganito. Yung mga ganito na sasabihin niya. Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Ang sabi nila, ayaw daw nila ng gera. Pero maraming DDS na nagsasabing, ba't hindi nyo bombahin ng tubig? Maraming DDS isa lang nagsabi noon, si Senator Robin Padilla. Senator Robin, no? Point DDS vlogger. Ngayon na naman, ba't yung inaaway ang China? Malaking bansa yan, malaking tulong sa ekonomiya natin. Ngayon na naman, ang linya nila, hindi, tapusin na natin yung economic partnership natin sa China. It's parang parang hindi ko magets kung ano ang paninindigan talaga ng mga DDS vloggers. Unang-una, Tariela, walang vlogger na nagsabi na bombahin ninyo. Ang nagsabi noon, si Robin Padilla. Di ba? Alam mo kasi, nakakarindi na yung kayabangan mo. Nakakarindi na yung daldal mo, pero wala ka namang ginagawa. Walang silbi yung salita pagka wala kang gawa. Sinabi mo, may mga vlogger na nagsasabi na tapusin na natin ang economic tie natin sa China. Sino nagsabi nun? Sino nga nagsabi nun? Hinasabi nga namin, na halos lahat ng gamit na ginagamit mong animal ka, galing sa China. So walang nagsasabi na putulin ang economic tie sa China. Dahil pag nangyari yun, kung mahirap ang bansang Pilipinas ngayon, lalo pa tayo maghihirap sa mahal ng bilihin pag walang produkto ng China.
Sino-sino may sabi niyan? Kayo din lang naman eh. Kayo ang nagpapalaganap ng mga naratibo na anti-China. Diba? Samantalang kayo, ikaw, utangin na nga yung mukha mo eh. Baka made in China pa yan eh. Oo, para hindi original eh. Pinapangit mo si Xi Jinping doon sa picture na pinakita mo, pero kung tutuusin, mas pangit ka pa sa kanya. Kahit hindi pa pinapapangit yung mukha mo. Yan ang problema kasi sa iyo eh. Diba? Sumasali ka sa politika. Imbis na maging neutral ka, gampanan mo yung trabaho mo para sa bansa, para sa mga Pilipino, sumasali ka sa politika. Hindi ka sumasali. Sasabihin mo, ay hindi tayo sumasali dyan. Bakit sinabi mo na ang dapat na maging presidente katulad ni Bongbong Marcos Jr. na tanga din na katulad mo, hindi katulad ng nagdaang administrasyon. Diba? So, ibig sabihin, doon pa lang sa sinabi mo na yon, sumasali ka na sa politika. Hindi ba? So, may napakinabangan na tayo. May napakinabangan ba tayo sa kahambugan mo? Wala, di ba? Wala tayong napakinabangan sa kahambugan mo. Huwag kang tanga. Ang sinasabi namin, girahin nyo ang China, sarkasam yun. Ang ibig sabihin nun, Tariela, ang ibig sabihin namin doon, puro ka lang dada. Puro, sa totoo lang, takot ka naman talaga. Puro ka paawa, puro ka lang dada. Dahil kahit anong gawin ng Pilipinas, hindi tayo mananalo sa China. At mismong presidente na amo mo ang nagsabi na isang bahing lang ng mga Chinese, tapos tayo lahat. Kaya huwag kang mayabang. Yung yabang mo, gamitin mo. Kung mayabang ka talaga, girahin mo na. Ulitin ko. Girahin nyo na ang China. Pero huwag nyong idadamay ang mga Pilipino dahil wala kaming problema dyan. Now, to the Chinese people, we don't have a problem to you. We just want a peaceful Philippines, a happy Philippines, a safe Philippines. We don't want war. And if you want war, go with Tariela, go with Erwin Tulfo, go with Ontiveros. Don't include the Filipino people because we don't have a problem with you. Well, in fact, we want to do a business with you. Yan. Diba? May sinasabi pa siya. Ng fishermen, hindi lang sa atin nangyayari ito. Na it's not just happening in the Philippines. Ito sir, harassment ng China na to, incursion, bullying ng fishermen, hindi lang sa atin nangyayari ito. Ang pinagkaiba lang ng Pilipinas, we expose it to the world. Ay wow, matapang. Yung mga bansa daw, yung mga bansa daw, sa nakatabi natin, kalapit natin, o mga bansa sa Southeast Asia, tahimik lang daw. Hindi daw nagsasalita. Kahit hinaharas daw sila. So, sige nga, bigyan mo nga kami ng katunayan na may hinaharas silang ibang bansa. Tulad ng Vietnam, tulad ng Indonesia, tulad ng Thailand. Bigyan mo nga kami. Kasi ako nagbablog. Meron ako mga senaryo, mga balita na naririnig na minsanan, mga nakaraan, pamatagal na hinaharas din ng ibang bansa. Pero sa ngayon, wala na tayong mabalitaan. At tanging Pilipinas ang binubuli ng China. Tanging Pilipinas ang tanong, bakit kung yung iba na bansa na kalapit natin, hindi sila binubuli, bakit Pilipinas lang? Kasi nga, apakayabang ng animal na si Tariela. Itong mga bansa na kalapit natin, o ibang bansa sa Southeast Asia, mas pinipili nilang daanin sa diplomasya kaysa makipagbangayan, makipagyabangan, yabang-yabangan, hindi naman kaya. Ano yung ginawa ng mga kalapit bansa natin? Katulad ng Vietnam, ang ginawa nila, diplomasya. Katulad ng ginawa ng nagdaang administrasyon, si Duterte. Noong nagdaang administrasyon, wala naman tayong problema sa mga isda. May mga mangilan-ngilan na problema pero naaayos dahil dinadaan sa diplomasya. At mismo, mga mangingisda na sa Baho de Masinloc ang nagsabi na noong panahon ni Pangulong Duterte, nakakapangisda sila. Ngayon, hindi na. Bakit? Apakayabang kasi ni Tariela. Diba? Yan ang problema. So now ngayon, uulitin ko, kung mayabang ka talaga, kasi sabi mo, tanging Pilipinas lang ang nag-i-expose. So, ibig sabihin, matapang ka. Ibig sabihin, hindi ka magpapasindak sa China. Girahin mo na.
Kirain mo na ang China, pero ito lang, uulitin ko, huwag mong idadamay ang majority ng mga Pilipino dahil wala kaming problema dyan. Well, in fact, ako ito, GoPro 13, galing China. Ito, iPad, galing China. Ang ilaw ko, galing China. Ito pa, itong mic ko, galing China. Ano pa ba? Utangin na lahat to. Pati itong mouse ko galing China. So, bakit ako magpapaka-hypocrite na magagalit ako sa China kung lahat ng ginagamit ko gawang China? Eh, di sana, kung galit talaga, panindigan mo, itapon mo lahat na may kinalaman sa China. Di ba? So, yan ang problema natin. Uulitin ko, doon tayo sa realidad, mga kababayan. Doon tayo sa realidad. Ang sinasabi nila na mga traidor sa Pilipinas, katulad ng mga Duterte, yun ang nakakapagpaganda doon sa mga nasasakupan nilang bayan. Katulad ng tulay, Bukana Bridge at napakarami pa na nagawa doon sa Davao ng mga Chinese. Pero, ang sinasabi nito ni Tariela, traidor sila. Traidor ang mga Duterte. Paano naging traidor ang mga Duterte? Napaganda nga nila yung lugar nila para mapakinabangan ng mga Pilipino na nasasakupan nila. So now, ang tanong, may napala ba tayo sa kakadaldal ni Tariela? Wala naman, di ba? Wala tayong napala. Wala tayong napala, bagkus, pinag-iinitan tayo lalo ng China dahil sa kayabangan nito, ni Tariela. So, sino papanigan natin? Yung may nagagawang maganda o yung magdadala sa atin sa disgrasya? Kayo na mag-isip. Sabihin nyo, pro-China. Okay nang ina. Naratibo na yan. Walang pro-China. Pro-Philippines tayo dahil tayo mga Pilipino. Yung kapakinabangan, welfare ng mga Pilipino, yun ang gusto natin. Naligtas. Tanginan nyo. Yung corruption nga, hindi nyo maampat-ampat, mga away pa kayo ng ibang bansa. Unahin nyo. Yung mga sangay ninyo, siguraduhin nyo, malinis yan. Susunod, pag-uusapan na ulit natin. Corruption ulit. Tama nito kay Tariela, walang kwenta to Again, my name is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.